Dumaldal na naman po siya, no? Si Atty. Harry Roque. Ay, Atty., sige daldal mo at saka nag-abogado ka pa sa mga fake news peddlers. Hindi ka man nagpapakita doon sa Supreme Court. Hindi ka man nagpakita, hindi ka man pumunta doon. Ngayon, sige, daldal mo tungkol sa impeachment. Lumabas ka na sa iyong lungga. Pakita niya, Mr. Marabilis, yung sinabi ni Atty. Roque. Ngayon sabi niyo, dapat ang pagpirmaan yan sa impeachment ay nakabase kung ano ang makakabuti sa taong bayan. Of course naman, talagang yun ang dahilan. Kaya nga po inimpeach siya, ang makakabuti sa ating bayan. Pag nawala si Sara as Vice President, kasi pag hindi siya nawala, natanggal, laging may banta sa buhay ng ating Pangulo. Tama? At nagkakagulo-gulo na dito sa ating bansa. Kasi ang nanggugulo po, yung pamilya Duterte, ayaw manahimik, ayaw tumulong. Si Sara, kayo ni Tim, biglang umalis, kayo, kasama kayo sa kampanya. Di ba ganun na nangyari? At yung sinasabi ng, amo mo, si Sara Duterte, na ang daming problema sa ating bayan. Bakit ito pang impeachment? Di ba yun ang narrative ng propaganda ninyo? Isa po sa malaking problema ng ating bansa ay ang mismong Vice Presidente. Kung sa pamilya po, problem child. Di ba po, pag sa pamilya, ang isang member ng pamilya, problem child, ang ginagawa ng magulang, ini-expel sa bahay. Kailangan i-expel kasi siya yung nanggugulo sa bahay. Imbis makafocus sa paghanap buhay yung tatay, yung nanay, naubos yung panahon niya sa pagsasaway doon sa isang problem child, black sheep. Di ba yung black sheep? Pinapalayas yon, inihihawalay sa pamilya para matuto. Yon ang gustong gawin ng Kongreso. Inimpeach siya ng 245 members ng Congress kasi nakita nila mas mabuti siyang tanggalin kaysa manatili bilang Vice Presidente kasi hindi siya na tumutulong na magserbisyo, kundi ang ginagawa niya, perwisyo, nanggugulo, rebellious, siging gatong ng kudita, yung kanyang tatay. Gustong papag-alsahin yung mga mamamayang Filipino para sila yung to-make over. Yung sinasabi ni Sara Duterte kahapon doon sa press con niya, binabanggit niya yung dati, mga pagtaas ng mga bilihin. Paano makakafocus yung ating gobyerno ng maayos sa pag-solve ng mga problemang ito tulad ng inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, naagaw yung atensyon ng panggugulo ng pamilya Duterte. Tama po? So ang mismong problema si Sara So kailangan tanggalin yung problema. Ang solusyon po, tanggalin ang problema. Kasi ang problema, yung mismong pamilya Duterte. Kaya nakabase po sa kung ano makakabuti sa taong bayan. Tama itong sinasabi mo, dapat ang pagpirma sa impeachment ay nakabase sa kung ano ang makakabuti sa taong bayan. So nakita ng mga congressmen, maraming mga kaalyado. Sa Mindanao po, majority ng mga members ng Congress na taga Mindanao, pumirma po sa impeachment. Kasi sa tiningin nila, ito yung makakabuti sa ating bayan, sa mga mamamayang Filipino. Naintindihan mo na, Harry Roque? Ngayon, kung desidido ka na i-defend si Sara, lumabas ka na sa lungga mo. Kailan, paglabas mo sa lungga mo, huhuling ka ni General Torre. Kasi kailangan mong iharap sa kailangan mong humarap sa Kongreso. Kailangan kang iharap ni General Torre sa Kongres. Tira niya, Mr. Maravillas. Naka-adjourn na yung Kongres. Hindi man magpatawag ng special session. Di ba? Kahit naka-adjourn yung Congress, para lang yung arrest order na pending ng Quadcom, ma-implement, ikulong ikulong si Atty. Harry Roque sa iwahig na siguro. Ibartolina na si Harry Roque sa iwahig. Wala palang Bartolina yata doon. Mayroon. May Bartolina din doon sa iwahig, sa Palawan. Pero ang katotohanan yan, mga kababayan, si Atty. Harry Roque, para na rin nakakulong. Kasi, hindi man siya makalabas
Pag lumabas siya at naispatan siya ng mga Interpol, ititimbre siya sa ititimbre siya sa atin. Akalad ka rin siya tulad ni Alice Guo. O, diba? Yeah. Tumakas palabas ng bansa si Atty. Harry Roque. Hindi na nagpapakita. Sige, labas-labas sa channel niya. Tuloy-tuloy pa rin sa pagbira, mga kababayan. Sinira ni Atty. Harry Roque yung buhay niya. Parang si Sara Duterte. Pare-pareha sila. Sinira yung kanilang buhay. Na pwede man sana na maging maayos. Ayaw nilang maging maayos eh. Nanggugulo sila na nanggugulo. Hindi man po pwedeng hayaan yun ng ating gobyerno. O ngayon, Mr. Marabilla sabi sa balita, hindi yata matutuloy yung special session kasi kinontra ni Senate President Chis Escudero. Kasi di ba naka-adjourn na yung Senado, yung Congress. Ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pag nirequestan niya ng Senado na mag-special session, open siya. Siguro, iniintay pa ngayon, kung majority na ng mga senador, i-convict na si Sara, may special session na. Para mangyari yung impeachment trial before the May 2025 elections. Pero pag wala pang number, yung mga senador na magko-convict kay Sara, patatapusin na po ang election muna. Tulad ng ating mga sinasabi, ikakampanya muna ng 245 na mga congressmen na pumirma sa impeachment sa kanyang mga distrito, kanilang mga distrito. Ikakampanya nila na wag iboto yung mga kakampi ni Sara sa Senado. Kapag natalo, mga kababayan sa eleksyon, yung mga kakampi ni Sara sa Senado, then sa pagbabalik ng bagong Senado na, sigurado na si Sara Duterte makukonvict. Ganon lang po yun. Kailangan may tamang planning. Yan po ang aking reading dito sa balitang ito. Sabi dyan, Sara impeachment, what happens to House prosecutors if trial is held in next Congress? Sabi dyan, with the 2025 midterm elections approaching, what happens na dito sa mga elected House prosecutors and Vice President Sara Duterte's impeachment trial if effectively lose re-election in the proceedings takes place in the 20th Congress. O nga kasi nag-elect na sila. Pero sa tingin ko naman, majority dito sa mga tumatayo na pili na mga prosecutors po, mananalo naman. Halimbawa na may matalo sa kanila sa re-election bid nila. Madali naman na pumalit. Siyempre may mga flexible naman yung rules ng Congress. In like manner sa Senado, yung mga uupong judges, senator judges, pag matalo, kasi continuing trial po siya, and will last for sa kaso ni Corona po, 6 months yata yun, kung di ako nagkakamali. Koreksyon na lang po ninyo kasi hindi ko na ma-recall. I-kuha na lang ninyo. I-post na lang ninyo sa comments. Yung dinig ko, kung di ako nagkakamali, 6 months yata inabot yun. Maaba yung trial, impeachment trial. So talagang, hindi talaga abot. Halimbawa, mangyari, simulan yung impeachment trial, mag-reconvene yung Senado. So hindi matatapos sa eleksyon, before election. So ipagpapatuloy ng susunod na Congress. So ano yung mangyayari? In like manner, sa mga prosecutors, ganun din po. What if hindi nanalo sa kanilang bid for re-election? Siyempre, may remedy. Ipili ng panibago. Kaya nga po sa si Erwin Tulfo po, hindi pumirma. Kasi sabi niya, ina-assume na niya, panalo siya. Oo po siyang senator judge. 1-2 siya. Mga kababayan sa mga survey. So, hindi siya magiging impartial. Kung ngayon siya, mga kababayan, magsasalita siya. Or pumirma siya. Diba? Magiging inconsistent na siya. So, sa tingin ko, tama naman. Kaya sabi rito, Senator serves 6-year terms while House members limited to 3 years. Because of this difference, Gutierrez said, Rog Gutierrez, isa sa mga napili na prosecutor, the House might nominate and appoint a new set of prosecutors in the next Congress. Maraming magagaling po sa Kongreso kaysa sa Senado. Yung mga Quadco members po, yung mga Quadco members,
magandang tumakbo po in the 2028 election for senator. Kasi dapat palitan na yung mga wala mang kwentang senador dyan. Sige lang pa-cute. Yung bumubutas mga kababayan ng upuan, sayang pasweldo po. Kailangan na silang palitan. Palitan ng mga brilliant members of the Senate at ang dami from Quadcom. Mga mahuhusay. Kasi po may tamang edukasyon, may tamang training, may tamang edukasyon and experiences. Yung iba dyan, sumikat lang sa, alam na ninyo. Hindi na ako magpapangalan. Alam na ninyo yung mga inutil. Yan ang tamang term talaga po, inutil. So sabi po ni Rods Gutierrez, if ever we have a new composition in the 20th Congress, then I think we should just elect a new set of prosecutors. It does not stop the process. Paliwanag po niya. Meanwhile, sabi rito, Representative Lawrence Defensor, one of the 11 elected prosecutors, raised the possibility of the current team serving as private prosecutors na lang niya. Should the Senate's rule permit it? If the Senate's rules on impeachment will provide that private prosecutors can participate in the impeachment trial, then maybe they can continue as private prosecutors. Ngayon, sa Senado naman po, si Senate President Francis Chis Escudero said at a separate press conference that the Senate will prepare for Vice President Duterte's impeachment trial once Congress reconvenes on June 2. Congress is scheduled to adjourn on February 7, kahapon pala, 2025 midterm election, which the plenary sessions held on Wednesday, February 5. Yun ang nangyari na nga. February 8 na ngayon eh. Ngayon, sabi ni Congressman Rods Gutierrez naman, Gutierrez affirmed that regardless of whether the Senate begins impeachment proceedings in March or June, the House prosecutors will be prepared. We will be prepared if ever the Senate does not interpret that they could proceed with trial as early as March. We will be ready if they decide to continue after June 2. It will be even more. However, sabi niya, the division of labor specifically the assignment of prosecutors to each article of impeachment or the grounds for impeachment has not yet been discussed. Yung in-endorse mga kababayan ng yung fourth impeachment case, 7 lang yata yon, 7 na articles of impeachment. Yung number 1 doon sa articles of impeachment po, yung pagplano na ipapatay yung ating Pangulo. Dokumentado po, recorded ng NBI, pati yung pag-ukay, pati yung tatanggalan yung ating Pangulo, ini-imagine na daw tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Lahat recorded po and authenticated po ng NBI. Pero sabi ni Sara, hindi man niya ako nagbanta. Sila niya yung may sabi. Sila man lang niya nagsabi niyan. Yan sabi ni Sara Duterte kahapon. I did not make an assassination threat niya to the President. Sila lang nagsabi niyan. Sila lang nagsabi may assassination. Sila nagsabi may assassin, may gunman. I did not say that. Pero sabi dito, yung November 23, may kinausap na akong tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si PBBM. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Biglang nagka-amnesia po si Sara. Manang-mana sa tatay. Sinabi pa lang po. Sunod na press conference, hindi na sinabi. Hindi yung sagot, reaction niya, no? Ito yung reaction ni Sandro Marcos, mga kababayan, sa sinabi ni Sara Duterte na hindi siya nagbanta ng assassination. Sagot ni Sandro, I think we know the truth to that. So let's just leave it at that. That's it, mga kababayan. Bye-bye po. God bless.